At ayan mga ka-crypto, madalas po nating marinig ang mga usapan tungkol sa mga malalaking oportunidad sa finance na maaring ihatid ni XRP at ng iba pang mga digital asset sa mga investors o para po sa atin na nag-i-invest. Subalit, ang software engineer dito na si Vincent Van Cote ay nagbahagi po ng isang napakahalagang paalala na ang mga pangarap na ito ay hindi dapat maging dahilan upang talikuran natin ang ating mga karera, negosyo, o kaya ay ang ating mga responsibilidad sa pamilya. Sa isa pong pahayag niya dito sa X, hinikayat niya ang mga crypto holder na panatilihin ang ating mga hawak o holdings na asset habang patuloy po tayong nagsisikap na maabot ang mas malawak na mga layunin sa ating buhay at financial. Ayon sa kanya, magiging mayaman ka lamang sa sandaling hindi mo na kailangan ng pera. At idinagdag pa niya na ang buhay ay puno ng mga kabalintunaan. Kaya para po sa akin, ang pananaw na ito ay nagpapakita na ang pag-aabang sa pagtaas ng presyo ay hindi dapat pumalit sa ating pang-araw-araw na pagsisikap sa totoong buhay. Ngayon ay paano ba dapat tingnan ang negosyo, trabaho at pera sa panahon natin ngayon? Ang mga komento po ni Van Cote ay nagpapakita ng cryptocurrency bilang bahagi lamang ng isang mas malawak na strategy sa finance o financial sa halip na gawin po itong dahilan upang iwanan ang mga napatunayan ng sources ng income natin. Partikular po niyang binalaan ang mga tao laban sa paglalagay ng crypto bilang pangunahing focus ng buhay sa paraang naisakripisyo na po nila ang kanilang mga responsibilidad at personal na relasyon sa kapwa. Ang ganitong pananaw ay nagpapaalala po sa atin na ang bawat desisyon sa financial or finance ay may kaakibat na epekto po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa aking palagay, ang pagpapanatili ng isang matatag na source of income bukod sa ating mga digital asset ay nagbibigay po sa atin ng kapayapaan ng loob. Hindi natin dapat iasa ang ating buong kinabukasan sa pabago-bagong galaw ng market nang walang ibang sandalan sa ating mga karir o negosyo. Ngayon ay bakit po sinasabi nilang ang pamilya ang pinakamagandang uri ng kayamanan? Yan, Van Cote places family above material wealth. Maliban po sa usapang pinansyal, labis ding binigyang diin ni Van Cote ang mahalagang papel ng pamilya sa pagtukoy kung ano ang tunay na kayamanan. Isinulat po niya na ang pamilya ang nagbibigay ng pinakamalaking dividend kung saan ikinumpara po niya ang ganitong uri ng kayamanan sa mga tinatawag po niyang rich, lonely fools na patuloy na gumagastos ng pera para lamang sa mga material na bagay at luho. Ayon po sa kanyang paliwanag, ang tagumpay sa finance ay dapat mag-ambag sa ikabubuti at ikapapanatag ng pamilya sa halip na palakihin lamang ang kakayahan ng isang individual na bumili ng mga mamahaling sasakyan o kagamitan. Para sa aking opinyon, ang pag-alala sa ating mga pamilya sa gitna ng ating pagpupursigi dito sa mundo ng pag-i-invest ay nagbibigay po ng mas malalim na kahulugan sa ating mga ginagawa. Ang pagtulong at pagpapahalaga sa kanila ay nagpapatunay na ang tagumpay ay mas matamis kapag ito ay naibahagi sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. At ngayon ay ano naman ang reaksyon ng community sa mga payong ito? Ang mga pahayag na ito ay umani po ng iba't ibang reaksyon
mula sa mga community member ng crypto na nagbahagi rin ng kani-kanilang mga pananaw ukol sa pera, pamilya, at investments. May ilang sumang-ayon sa kahalagahan ng pagprotekta sa mga personal na sources, habang ang iba naman ay nagbahagi na ang kanilang mga naging pagsubok sa nakaraan ay nagbago sa kanilang paraan ng pagtulong sa iba. Sa kabilang banda naman, may mga nagpahayag din na ang pangunahing layunin nila sa pag-i-invest dito po sa cryptocurrency ay upang magkaroon ng mas maraming oras para makasama ang kanilang pamilya sa halip na magtrabaho ng napakahabang oras araw-araw. At ayan, sa kabuuan, naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang dahilan at layunin sa pagpasok sa mundong ito. Ang pagbalanse po sa ating mga pangarap sa finance habang inuuna ang ating mga pamilya at pang-araw-araw na responsibilidad ang magsisiguro na tayo ay magiging matagumpay hindi lamang sa ating mga pitaka o wallet kundi pati na rin sa ating mga personal na buhay ngayong taong 2026. Kaya ayan mga kakripto, basahin po natin yung kanyang aktual na sinabi dito. You will be rich when you don't need the money anymore. Yan. Magiging mayaman ka lang kung hindi mo na kailangan ang pera. Life is one big irony. Believe me. Just hold your XRP and crypto and keep working at your career or business. Yan. Hold lang daw at ipagpatuloy lamang ang ating pagtatrabaho. Family pay the biggest dividends. Rich, lonely fools just keep buying toys and real-life Barbie dolls. Ayan. Ang pamilya po natin ang siyang nagbibigay ng pinakamalaking dividends. The real wealth comes from giving to your family. Ayan. Ang tamang kayamanan, ang totoong kayamanan ay kung nagbibigay ka para sa iyong pamilya. If you have priorities, if you prioritize crypto over your day job and family, it's time to reassess your goals. It's never too late to change. Ayan. Kung iba raw ang iyong prioridad, kung saan ito ay nakatuon sa crypto, ibig sabihin ay kailangan mong muling pag-aralan ang iyong mga layunin. Yan, hindi pa huli ang lahat. At ayan mga kakripto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.